Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Sarangani Island sa Davao Occidental ngayong umaga ng Martes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa FB post ng PHIVOLCS, mag-aalas 5 ng umaga, unang naitala ang 7.1 magnitude na lindol na nangyari 4:48 ng umaga. Ang epicenter nito ay 119 kilometers timog silangan o southeast ng Sarangani Island at may lalim na 76 kilometers. Subalit sa advisory nitong mag-aalas 7 kaninang umaga, ibinabasa 6.7 ang magnitude ng lindol. Ang epicenter ay 183 kilometers silangan ng Balut Island at may lalim na 94 kilometers. Tectonic ang pinagmula ng lindol na sinasabing bunga ng paggalaw sa active fault malapit sa lugar, dagdag pa ng PHIVOLCS. Ang reported intensities ay naramdaman sa mga sumusunod na lugar. Habang ang instrumental intensities ay naramdaman naman sa mga sumusunod. Una nang niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang munisipyo ng Sarangani noong January 3 na ang epicenter ay sa karagatan, kanluran ng Balut Island at may lalim na 36 kilometers. 7 sa 10 mga Pilipino ang dismayado sa pagresponde ng pamahalaan laban sa pagtaas ng presyo ng mga essential goods and services ayon sa huling survey ng Pulse Asia. Lumabas sa survey na ang inflation ang nananatiling most urgent national concern sa bansa, kung saan 72% ng mga Pilipino ang sumagot na ito ang issue na dapat tugunan ng Marcos administration sa lalong madaling panahon. Nakapagtala din ng pagtaas ang public disapproval sa inflation response ng Administrasyong Marcos sa 73% noong December mula sa 56% noong September. Samantala, 9% ang nagpahayag ng approval sa administrasyon at 28% ang undecided. Nakita rin sa survey na ang pagtaas ng bilihin ang pangunahing concern ng karamihan ng mga Pilipino sa lahat ng geographic areas at income brackets. Bukod sa inflation, ang pagtaas ng sahod, paggawa ng mga bagong trabaho at ang paglaban sa kahirapan ang ilan sa significant concerns ng taong bayan. Pinabulaanan ni former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na naglabas siya ng confidential information sa election case kasama ang pagdidiin na naniniwala pa rin siya sa integridad ng Office of the Ombudsman. Sa isang resolusyon, pinaratangan ng Ombudsman si Guanzon na naglabas ng confidential information sa 2 media interviews noong 2022 kung saan siya presiding commissioner ng COMELEC First Division na siyang may hawak sa disqualification cases laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Nagmula ang resolusyon mula kina Ferdinand Topacio at Diego Magpantay na inilatag ni na Attorney Magpantay ng Citizens Crime Watch. Nanawagan si Guanzon sa Ombudsman na maging patas sa paghawak ng kanyang kaso na sinasabing violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bandang huli, patuloy na iginigiit ng dating commissioner na hindi siya nagnakaw sa gobyerno. Ipinaliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na isang natural phenomenon ang mga nakuhanan sa viral videos na paglitaw ng mga isdang tamban sa baybayin ng Sarangani. Paliwanag ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera, isa sa posibleng rason ng pagdagsa ng mga isda ay ang upwelling. Ibig sabihin, umaangat ang nutrients mula sa ilalim ng dagat dahil sa paglamig ng temperatura. Dagdag ni Briguera, karaniwang nagkakaroon ng upwelling tuwing panahon ng amihan. Isa rin sa posibleng dahilan ang bleaching kung saan dumadagsa sa mga baybayin ang mga isda dahil posibleng hinahabol sila ng malalaking isda. Kinlaro ni Briguera na ligtas kainin ng mga isda dahil nakuhang buhay at sariwa ang mga ito. Ayon sa BIFAR, walang epekto ang nangyari sa supply ng tamban sa bansa. Nagpapatunay rin ito sa abundance ng isda sa katubigan ng Sarangani. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula.
At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.